Pumanaw ang tatlong bata matapos silaban ng sarili nilang ina sa Santa Maria, Bulacan. Ang nanay sinunog din ang kanyang sarili. Malagim na trahedya ang sinapit ng tatlong bata at kanilang nanay sa Santa Maria, Bulacan. Nadadnan silang sunog sa isang bahay sa Barangay San Vicente. Kwento ng kanilang kapitbahay, nasabi pa raw ng 6 na taong gulang na panganay ang nangyari sa kanila. Sabi niya, binuusan kami ni mama ng gas and fire. Ang bunso, dead on the spot. Kalaunay binawian din ng buhay ang 2 bata at kanilang ina sa ospital. Base sa investigasyon, sinilaban ng nanay ang kanyang 3 anak. Pagkatapos, nagbuhos siya ng paint thinner, saka sinunog din ang sarili. Bago yan, nagpa-blatter sa barangay ang ina dahil sa problema sa mister at sa kanyang pakialamera raw na binan. Ayon sa blatter, pinag-aaway sila noong binan. Kumbaga, galit siya sa binan niya. Patapos magpa-blatter, saka nangyari ang trahedya. Nag-lock daw ito sa pinto at pinatay ang tubig. Nakuha naman ng Bureau of Fire Protection ang bote ng paint thinner at posporo sa bahay. Nasa Batangas at nagtatrabaho ang padre de familia na mangyari ang krimen. Tumanggi siya magkomento at humiling ng privacy. Samantala, hindi na obligadong maglagay ng doble plaka sa motorsiklo sa bagong batas na pinirmahan ng Pangulo. Binabaan din ang multa sa ilang violation. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang amended version ng Motorcycle Crime Prevention Act o RA 12209. Layunin ng batas na tiyaking hindi nagagamit sa krimen ang mga motorsiklo sa pamamagitan ng paghigpit sa iba't ibang requirements. Pero sa bagong version ng batas, binabaan na ang mga multa. Sa unang version ng Motorcycle Crime Prevention Act, obligado ang mga may-ari ng motorsiklo na maglagay ng plaka sa unahang bahagi ng kanilang sasakyan. Ito ngayon yung tinanggal na sa bagong version ng batas na ito. Ayon sa grupo ng motorcycle riders, tinutulan na nilang unang version ng batas na pumasa noong 2019. Kaya laking pasalamat nila na naamyendahan na ito. Bakit namin na-pause? Because of sa safety. Kung merong plaka sa harapan na malaki, tapos naging windbreaker yan. Lilipad yung plaka niyan either sa mga katabi mo or sa right. Isa pa sa mga probisyon ng bagong batas ang binawasang parusa sa mga mahuhuling motor na walang plaka. Mula sa dating P50,000 hanggang P100,000 na multa at pagkakakulong, ginawa na lang itong P5,000. P5,000 na lang din ang multa sa mga hindi magre-report ng nawalang plaka. Habang P20,000 naman sa mga mahuhulihan ng naka-on na plate number. May parusa rin pagkakakulong at multang P10,000 ang mahuhuling na memik o nagtamper ng plaka. Layunin ang binabaang multa na hindi naman maging discriminatory o labis-labis ang parusa sa mga rider na sumusunod naman sa batas. Yun nga lang, obligado pa rin ang mga may-ari ng motorsiklo na ilipat agad sa pangalan nila ang unit, 5 araw matapos itong mabili. Ang original owner naman dapat ay report din sa LTO ang pagbenta sa loob na 5 araw mula ng transaksyon. Alam daw ng mga rider na para ito sa kaligtasan ng lahat para matukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng motorsiklo. Kung sakaling magkaroon ng aksidente o krimen. Pero hindi raw itong madaling sundin, gaya na lang ng motorcycle taxi rider na si Rom. Na 2 buwan na mula nang bumili ng second-hand unit. Pero hindi pa niya kayang gumastos ng P10,000 pang parehistro. Siguro sir pag nakaipon po ako. Ngayon kasi sa biyahe namin sobrang tumal din talaga. Napakahirap kumita ng pera ngayon. Nakasaad din sa batas na may hanggang June 30, 2026 ang LTO para kumpletuhin ang milyong-milyong backlog sa mga plaka. Kinatuwa naman ng principal sponsor at co-author na si Senador Francis Tolentino ang pagpasa sa batas dahil isa raw itong panalo para sa motorcycle riding community.